She whispered to the dog every single day, hindi sa kanyang nanay, hindi sa mga doktor, kundi kay Storm lang. At every single morning, si Storm ay nakaabang na sa kanya, parang alam niyang may darating. Walang nakakaunawa kung bakit, hanggang sa araw na naging clear ang lahat. Bago ka manood, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para hindi mo makaligtaan ang isa pang ganitong touching na kwento. At isulat mo sa comments kung saan ka nanonood at anong oras na doon. Sa unang umaga, nakita ito ni Claire. Hindi siya gumalaw. Nasa hallway siya, may hawak na half-folded na shirt nang marinig niya ito sa maliit na bukas ng pinto ni Mia, hindi iyak, hindi tawa, kundi isang tunog na hindi pa niya naririnig kailanman. Itinulak niya ang pinto. Naka-cross-leg na nakaupo si Mia sa sahig. Si Storm naman ay diretso sa harap niya, halos magdikit ang mga ilong. Bumubulong si Mia, hindi mga salitang maintindihan ni Claire, kundi mababa at rhythmic, parang tunog na mas matanda pa sa wika. Si Storm ay perpektong tahimik. Ang kanyang maputlang asul na mga mata ay nakatitig sa mukha ng maliit na babae, hindi natutulog, hindi relaxed, nakikinig. Matagal na nakatayo si Claire doon. Hindi siya sumabat. Hindi niya alam kung bakit. Pinanood niya ang kanyang anak at ang aso na nag-uusap sa isang conversation na hindi siya inanyayahan ng 40 minuto. Pagkatapos ay bumalik siya sa labada. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi rin niya alam kung bakit. Si Mia ay 3 taong gulang. Si Storm ay isang Siberian Husky, 4 taong gulang, 65 pounds ng pilak at puting balahibo, maputlang asul na mga matang parang laging nagkakalkula ng isang bagay na lampas sa abot ng tao. Noong unang gabi na dinala ni Claire si Storm sa bahay, kusang pumwesto siya sa paanan ng crib ni Mia, walang utos, walang pang-akit, isang aso lang na nagdesisyon na may responsibilidad siya. At mula sa gabing iyon, hindi na siya tumigil sa panonood kay Mia. Napansin ito ni Claire sa loob ng mahigit 2 taon. Ang paraan kung paano si Storm laging nasa loob ng 3 feet, kay Mia ang paraan kung paano niya sinusundan ito sa bawat kwarto. Ang paraan kung paano niya laging inilalagay ang sarili sa pagitan ng maliit na babae at ng anumang pinakamalapit sa sahig. Akala niya ay devotion lang iyon. Hindi niya naisip na tanungin kung ano ang hinihintay niyang bantayan. Ang mga whispering sessions ay nagpatuloy ng 4 na buwan. Tuwing umaga pagkatapos kumain, aalis si Mia sa kanyang upuan, lalakad sa hallway at upo sa harap ni Storm. Nandoon na si Storm, nakaupo na, nakaabang na. Isang umaga, tinimingan ito ni Claire, 55 minuto. Walang gumalaw sa kanilang dalawa. Kinuha niya ito sa video at ipinakita sa pediatrician sa check-up ni Mia. Pinanood ito ni E.C. Harding na may bahagyang kunot na noo. Gaano nakatagal ito? 4 na buwan. Ginagawa ba niya ito sa iba? Sa ibang hayop? Sa stuffed toys? Kay Storm lang. Ibinigay ni E.T. Harding ang phone. May mga batang nagkakaroon ng matinding attachment sa mga hayop. Kung ginagamit niya ang aso bilang kapalit ng pakikipag-ugnayan sa tao, maaaring kailangan ng evaluation. Tumango si Claire. Umuwi. Pinanood niya si Mia na bumaba sa sasakyan at diretso kay Storm. Umupo silang dalawa sa sahig ng kusina ng 40 minuto. Gumawa si Claire ng kape, pinanood sila at walang sinabi. 2 linggo pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang kapatid. Hindi normal yan, sabi ng kapatid. Isang 3-year-old na may oras-oras na usapan sa aso tuwing umaga. Ginagamit niya ito para maiwasan ang totoong tao. Naglalaro naman siya sa mga bata sa daycare. Nakikipag-usap siya sa akin buong araw. Bakit kay Storm lang? Walang sagot si Claire. Gumawa ka ng boundary, sabi ng kapatid. Aso pagkatapos ng almusal, hindi bago. Putulin mo na ang habit ngayon. Noong gabing iyon, umupo si Claire sa gilid ng kama ni Mia. Mia, alam mo yung pag-uupo mo kay Storm tuwing umagad. Tiningala siya ni Mia, seryoso ang mga mata para sa isang 3-year-old. Si Storm naghihintay sa akin. Alam ko, pero baka sa ibang umaga, almusal muna kay Mama, tapos si Storm. Matagal na tahimik si Mia. Paano kung kailangan niya ako? Ano nang ibig mong sabihin, baby? Nag-aalala siya, sabi ni Mia ng simple. Sinasabi ko sa kanya na okay lang. Hinila niya ang kumot at ipinikit ang mga mata. Tapos na ang usapan.
Matagal na nakaupo si Claire sa dilim. Nag-aalala siya. Sinasabi ko sa kanya, okay lang. Hindi niya ginawa ang boundary. Ang unang episode ay nangyari noong Martes. Naglalakad si Mia sa living room. Nasa kusina si Claire, sapat ang lapit para marinig ang lahat. Si Storm ang unang gumalaw. Napansin ito ni Claire dahil hindi kailanman mabilis gumalaw si Storm. Siya'y isang aso na sinusukat ang lahat. Pero ngayon, tumawid siya sa kwarto sa 3 mabilis na hakbang at idinikit ang katawan sa mga binti ni Mia. Huminto sa paglalakad si Mia, lumapit si Claire. Ano nang nangyari? Tiningala siya ni Mia, bahagyang malabo ang mga mata, nakabukas ang bibig tulad kapag sobrang pagod siya. Pagkatapos ay bigla siyang naupo ng malakas nang hindi sinasadya. Nandoon na si Storm. Inianggulo niya ang katawan niya para sa kanya siya sumandal, hindi sa sahig. 20 segundo ito. Umiling si Mia, tumingin sa paligid at sabi, Mama, gutom ako. Parang walang nangyari. Nakatayo si Claire na hindi gumagalaw. Nahulog ka ba, baby? Hindi, sabi ni Mia, si Storm ang sumalo sa akin. Tiningnan ni Claire si Storm. Tiningnan din siya nito pabalik, matatag ang mapuputlang mata. Noong gabing iyon, nag-search siya. Toddler biglang nawawala ng balanse. Toddler nakatitig sa kawalan. Toddler sudden absence. Hindi niya nagustuhan ang lumabas. Sinabi niya sa sarili na isang beses lang iyon. Nagpa-appointment siya para sa susunod na linggo. 3 episode pa bago noon. Sa bawat isa, si Storm ang unang gumalaw, magiging rigid, lalapit kay Mia, ididikit ang sarili. 30 segundo pagkatapos, mararanasan ni Mia ang blank stare. Ang biglang paglambot ng katawan, ang sandaling parang wala siya. At si Storm ay laging nandyan, walang palya, walang pag-aatubili, parang isang bagay na matagal na niyang inihahanda. Pinanood ni Effie Harding ang mga video na nakuha ni Claire. Nagbago ang mukha niya sa pangalawang video. Ilang episodes na? 4 na nakita ko. Baka higit pa kapag wala ako. At ang aso ang unang gumagalaw sa bawat isa. Tumahimik siya sandali. I refer kita sa pediatric neurologist ngayong linggo. Ano sa tingin mo? Maingat niyang pinili ang mga salita. Sa tingin ko, si Storm ay nag-a-alert sa isang bagay. Gusto kong makita muna ng espesyalista si Mia bago tayo magsalita pa. Pagkatapos ay sinabi niya ang hindi inasahan ni Claire, huwag niyong paghiwalayin sila. Umuwi si Claire kasama si Mia na natutulog sa likod at ang mapuputlang mata ni Storm na nakatingin sa kanya mula sa rearview mirror. Si Rachel Kim ay pediatric neurologist. Sinuri niya ang mga video, ginawa ang examination at nag-order ng Dumating ang resulta noong Huwebes. Nakaupo si Claire sa harap ng mesa at sinubukang basahin ang mukha niya. Si Mia ay may absence epilepsy, sabi ni si Kim. Childhood absence epilepsy. Isa ito sa mga pinaka-treatable na uri. Ang mga episode na nakuha mo sa video ay absent seizures. Maikli. Parang staring spells, at karamihan sa mga bata ay nalalampasan ito ng tuluyan pagdating ng adolescence. Huminga ng malalim si Claire. Magiging okay siya. Sa gamot at monitoring. Maganda ang prognosis niya. Idinikit ni Claire ang kamay sa mesa. Ang aso. Alam niya bago pa mangyari ang bawat episode. Tumango ng dahan-dahan si Kim. Bago ang seizure, may mga banayad na pagbabago sa katawan na hindi napapansin ng tao. Microchanges sa muscle tension, sa paghinga, sa skin conductivity. May mga aso na sobrang sensitibo sa mga signal na ito. Tumigil siya. May seizure alert dogs. Sinasanay sila ng 18 hanggang 24 na buwan sa mataas na halaga para gawin ng eksakto ang ginagawa ni Storm. Nag-a-alert sila bago ang episode. Inilalagay nila ang sarili para protektahan. Nananatili sila hanggang matapos. Hindi makapagsalita si Claire. Ang aso mo ay ginagawa ito ng kusa, walang training, sa loob ng maraming buwan. Na-detect niya ang seizures ni Mia bago pa magkaroon ng visible symptoms. Pinoprotektahan niya ito sa pagkahulog. Nanatili siya sa bawat isa. Tiningnan niya si Claire ng matatag. Ang mga umagang sessions, ang pagbubulong. Si Mia ay tumutugon sa pre-alert behavior ni Storm. Kapag naramdaman niyang may nagbabago na sa katawan ni Mia,
Lumalapit siya, naupo, gumagamit ng mababang tunog na ginagamit ng mga aso para sa comfort. At si Mia, sa edad na 3, nakabuo ng sariling tugon. Naupo siya, bumubulong pabalik, sinasabi na okay lang. Napuno ng luha ang mga mata ni Claire. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya, sabi ni si Kim ng mahina. Pero may parte sa kanya ang nakakaunawa na kapag dumating si Storm, may darating na. At tumigil siyang matakot dahil laging si Storm ang unang nandyan. Tahimik na tahimik ang kwarto. Naisip ni Claire ang bawat umaga. Si Mia na umaalis sa upuan, naglalakad sa hallway, si Storm na nandoon na, nakaupo na, nakaabang na. Hindi ito crutch. Hindi pag-iwas. Hindi isang bagay na kailangang suriin o putulin o alisin. Isang early warning system na tahimik at tapat na tumatakbo ng 4 na buwan, pinapanatiling ligtas ang kanyang anak sa espasyo, sa pagitan ng seizure at ng sahig, ang espasyong walang iba ang nakikita na darating. Nagsimula si Mia sa gamot sa susunod na linggo. Naging bihira ang mga episode at halos tumigil na ng tuluyan. Si Storm ay patuloy na pumupunta sa kanya tuwing umaga, naupo sa harap niya, naghihintay. Sa mga umagang walang madedetect, ihihilig niya ang kanyang pilak na ulo sa maliliit na tuhod ni Mia at ipipikit ang mga mata. Patatakbuhin ni Mia ang mga daliri sa balahibo niya at bubulong. Huminto na si Claire sa pagsubok na marinig ang mga salita. Naunawaan na niya ngayon. Hindi iyon para sa kanya. 3 buwan pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Kim. May kakilala siyang nag-aaral ng spontaneous seizure alert behavior sa mga asong walang training. Gusto niyang makilala si Storm. Ang inilarawan mo ay bihira. Karamihan sa mga asong nagkakaroon nito ay kasama na ang tao nila ng maraming taon bago lumabas ang behavior. Si Storm ay nagsimulang mag-alert bago pa makalakad si Mia, hindi namin lubusang naiintindihan kung paano o bakit. Binasa ni Claire ang mensahe ng 2 beses. Pagkatapos ay tiningnan niya si Storm. Nakaabang siya kay Mia na natutulog, maputla at tahimik ang mga mata, ang katawan niya ay laging nasa posisyon sa pagitan ng maliit na babae at ng anumang pinakamalapit sa sahig. Hindi ko alam kung paano mo nalaman, sabi niya ng mahina. Sumulyap si Storm sa kanya, pagkatapos ay bumalik kay Mia, parang obvious ang sagot, parang laging obvious na, parang matagal na niyang hinihintay na abutin ng mga tao.